no, mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kaidol. So nagbabalik ulit tayo mga kaidol, no? So sinigan mga kaidol ng din. So may pupuntahan kami ni Niljan mga kaidol. Tol, tawag bata no. Pwede lang natin dito, no? Yan na ba yun, Tol? Papagpalang araw sa iyo, Diwata. Si Diwatang Bituin. Diwata, maraming salamat sa iyo kaibigan. At iligtas mo mga vlogger na kailangan iligtas. Sensya niyo kaibigan. Dahil medyo tatagalan kami. Dahil napakalayong patulugan na inatay namin. May mga kalaban din sa paligid. Salamat sa iyo dahil bigyan mo kami ng pagkakataon. Diwata, ano ba ang dapat namin gawin para mapatay namin si General? Ang pagkakaalam namin siya ay kinulam ni Inday. Oo. At hindi na yung kulam na binigay ni Inday sa kanya. So nakikipag-usap sa'yo si Diwatang Bituin. Sa Naririnig pamamagitan ng ano? Naririnig mo? Telepathy? Hindi pa. Siguro hindi pa niya ako kinakausap. Kaibigan Bituin, may gustong sabihin si General sa'yo. Kaibigang Bituin. Saan ba si Commander General ngayon? Nakatambay. Yan tol. Nandoon daw sa Campo 3 si General. So kailangan natin itong mapuntahan, no? Salamat kaibigang Diwata, no? Parang may sinasabi sa tol. Sinasabi niya na ako daw ang papatay ni General. Kung hindi ikaw, ako at ang pinaka number 1 talaga si Inday. Dahil tayo lang tatlo ang may hawak ng sumpa ng mga commander. Kaibigan Bituin, alam ko na ikay isang mabuting diwata. Nais ka naming pasalamatan sa lahat ng iyong ginawa sa pagbuhay mo kay Syulo. Si Syulo ngayon ay nasa mabuting kalagayan na siya. Siya ay nandun sa bahay ko, nabakod ng maraming orasyon na binigay mo sa amin. Sana kaibigang Bituin, ay pagpalain mo ang kanyang buhay. Unang-una sa kanyang pisikal at spiritual. Sinasabi si kaibigang Bituin tol, mag-iingat daw tayo. Oo kaibigang Bituin, mag-iingat kami palagi. Hindi kami kumpiyansa sa mga kalaban dahil lalo silang dumadami habang tumatagal ang digmaan.
Mag-iingat na tayo kasi daw meron daw Mas malakas na kalaban. hindi tol, meron daw isang babae lang na tumutulong kay Commander General. Kailangan naming mapatay yung babaylan. Opo. Salamat po kaibigang Bituin. Yan mga idol, no? Naglulus sa lahat ng mga kaluluwa ng kalaban. Pati ngayon si General ay meron din siya. Yan po mga idol. Si kaibigang Bituin mga idol, no, ay nakikipag-usap sa amin sa pamamagitan lang po ng aming mga isip. Opo, kaibigang Bituin. Pasensyahan nyo na po, kaibigang Bituin. Hindi kami nakapagdala ng tawag nito, ng alay. Hayaan mo, sa susunod na araw pupuntahan kita ulit doon sa dati mong bahay. Doon kami mag-aalay sa iyo ng mga pagkain at matatamis na mga pagkain, tsokolate. Grabe, nararamdaman ko yung parang may ibang presensya na nanonood sa atin. May nararamdaman pa rin kaibigan Bituin. Kaibigang Bituin, salamat sa iyong pagpapakita sa amin. Ngayon alam na namin kung nasaan ang kalaban namin. At sa pamamagitan mo, bilang aming gabay, siya ay aming mapapatay. At lahat ng mga kalaban na hadlang sa aming digmaang ito ay uubusin namin sa pamamagitan ng mga orasyon at kakayahan na binigay mo sa amin. Instrumento ka ng Diyos at nais namin magpasalamat sa iyo. Tol, wala tol. Yan, wala po. Grabe. Pumunta lang si kaibigang Bituin dito para balaan tayo ba? Na mag-iingat daw tayo. Ganun pala siya makikipag-usap tol, no? Through telepathy ba? Na sa isip lang natin siya nakakausap. Grabe bitaw. Wala gyud siya mga idol. Isang napakalaking punong kahoy naman ito na may bangang draw. Siguro ito ay isang daanan papunta sa bahay ni kaibigang Bituin. Parang lagusan siguro ito. Mga kaidol, no? Isang butas mga kaidol, no? Sa isang malaking kahoy mga kaidol. Kahoy po ito. Hindi po mahawakan po ng isang tao lamang. Pag imunin ko ng bag, kakusun mo niyo, hindi niya magakusog. Isa ka tao, dua ka tao. Nagis mga 4-5 ang magkakusan ni kahoy. Kayo. Grabe, napaka-misteryosong kahoy ito tol. Wag nating tawag nito. Kalimutan yung sinabi sa atin ni kaibigang Bituin na yung mga kalaban natin wag nating kumpiyansa, hindi tayo magkumpiyansa. Kasi sigurado ko na mga kalaban na to, nagandam-andam po na sila na mahuruta. Tayo tol, pinodi na to. Salamat na sila ka ng konsa. Salamat kay natay gabay. Ang ubang mga vlogger walay gabay, walay mga diwata ang kuan. Kita tagaantag rason para maka-provide kani na agmaan, ubat. Papakita po si kaibigan Bituin na kaya malaan kami na masyado kami napakigansa sa aming mga kapangyarihan at tuluyan na siyang nagpaalam mga ka-idol. Siguro sa susunod na araw mga ka-idol
gaya ng ginawa natin yung nakaraan na yung mga nabihag ay yung alay pa kaya kasalanan yung nagkaluan useless yung pagpunta natin sa Diwata dahil yung mga vlogger is na kabuhi sila. So yun mga kaidol, no? Ang kinahanglan lang namo karon isuporta po, dadasal ninyo. Tama. Dahil yung lugar namin dito is grabe na talaga yung namumuong mga kalaban. At lahat po ng mga kalaban natin ay meron po silang mga agimat, meron silang mga masasamang mga mga hangarin para mapatay kami. Dahil nung una yung mga bawat isa sa amin ay mga may patong na among ulo. So careful kayo mo sa mong mga ginabuhat diri dili mi magpataka og kuan, dili mi magpataka og sulod sa usa lugar kung wala mi nakasayo. Dahil lahat ng mga kalaban natin is meron po silang mga GPS, meron din po silang mga tracker, meron po mga computer, meron po ganun sa mga vlogger na daghan sila mga kuan na ilang cellphone, i-off ninyo yung mga location kay kanang mga location ninyo pwede nang itak sa atong mga kalaban. Tulad ng sinasabi ko, kami ngayon, sama-sama kami, si Mitch na lang yung kulang sa grupo namin. Gusto namin makumplito yung grupo namin dahil meron ding mga kanya-kanyang misyon, no? At bawat isa ay may misyon, lalo na si Mitch ngayon mga kaidol. Dahil alam nyo naman, yung buhay ni Mitch mga kaidol, napakadelikado din siya. Mabuti na lang at yung mga gabay namin ay Tinutulungan siya. O, natabangan din si Mitch. May mabuting hangarin din si Mitch mga kaidol. Puro ang kanyang puso at gusto din makatulong sa mga kapwa presidente dito sa lugar natin. So ayun mga kaidol, no? Ito mga kaidol, Binalaan kami ni kaibigang Between. I don't know kung asa na pa doon. Ngunit sabi ng gabay ko ay papunta daw doon sa Kampo 1, Kampo 2 at sa Kampo 3. Dahil may tatlong kampo po ang lugar namin dito. Kampo ng kalaban. At minsan ay doon sila pumupunta sa Kampo 1. Kaya natapos namin yung mga kalaban doon. Ngunit ang mga kalaban doon sa Kampo 2 mga kaidol pumupunta sa Kampo 1. At yung si General ay meron siyang kakayahan na lumipad ba na pupunta sa kuan. Tulad mo teleport siya ba? Totoo yan, tol. Pero ngayon mga ka-idol, nanghihina talaga si General dahil sa gagamba at yung mga insekto na ginamit ni Inday. Kulang mo siya maayo. Kaya ngayon, humihingi si Commander General ng tulong sa kuan. Sa tanang mga commander. Kay grabe ang pagwasak ni Inday sa kinabuhi ni General karon. Labi na kay naasa mo ang katong bata nga si Dindin. Kay si Dindin muhatag na og si Dindin muhatag na og impormasyon sa mo Kung asa si General. Tagaan ng impormasyon anak kung asa jud siya jud makatudlo sa mga idol. Kung asa jud ang kampo, tanang kampo sa mga kalaban. Bilang isa ka anak sa usa ka general, mo gina iyang pinaka kuan sa mga komisyon karon. Dahil nabasa ko sa kanyang isip, gi-hypnotize kiya sa iyang papa na si General. Ang kanyang general na kuan is malayaw lang pala yan mga idol. Hindi po talaga totoong general siya. Malayaw lang po niya. Yun yung tawag sa kanya. Dahil napakadisiplinado ng taong yan si General. Pag sinasabing lakaw yun na. Pag sinabing kuan, parang isang general mga idol ang kanyang kuan, ang kanyang attitude, kanyang karakter. Grabe na to si Commander General mga idol. Kung hindi pa natin ito mapapatay, talagang mga ngamba yung bawat residente sa lugar na to mga kaidol. Ang mga vlogger di putol. Mga vlogger. Unang-una gyud ang mapatay gyud ang mga vlogger. Atong nikalaban sa iya ba. Mao yung mga delikado kay para sa nato. Pero sa to kaya nato nampat yun si Commander General. Dahil pinagdarasal, pinag-usahan natin yan. Prayer and fasting talagang ginagawa natin para sa pag-alam. Ang inyong nakikita lang kasi po, yung ito lang explore, pero may ginagawa pa kami behind the scene. Camera. Behind the camera. Yung mga off-cam namin, pagdarasal, grabe yung taimtim na pagdarasal namin para lang mapatay namin yung mga kalaban namin dahil
Yung mga orasyon na ginagamit namin, hindi lang po yan walang dasal. Dahil kung walang dasal po yung mga orasyon, Walang walang kakayahan epekto. mo, wala din, walang bisa yan sa kalaban. Dahil yung mga kalaban natin, nagdarasal din yan. Kung ano yung pagdarasal natin, may pagdarasal din sila, pero iba yung dinadasalan nila. Tama, totoo yan tol. Iba yung dinadasalan nila. Dahil doon sila hiyang sa dinadasalan nila. So, sa lahat po ng mga solid subscribers natin dyan, lahat ng solid supporters natin dyan, paalala lang po, huwag po kayong mag-alala dahil ginagawa po natin ang lahat natin makakaya. Alam ko, marami sa inyo na sinasabi na medyo matagal. Hindi po kasi basta-basta ang kalaban, General, mga ka-idol, no? Kung yung mga ibang vlogger ngayon, meron sila mga kalaban na hindi basta-basta, yung kalaban po natin, dili po ni basta-basta. Kaya mo mando ni demonyo. Hindi na basta-basta, General. No, munang lisod kayo siya. Kung ano niyang una. Eh, grabe ka, demonyo talaga. Iman mo nang ginagamit nila yung mga bata para gawing sex slave. Tapos pag wala nang kwenta, ibibinta yung mga laman. Oh, pinapakain, pinapalaki. Tapos Para ibinta lang. tingin ko tol, ginagamit siguro yung bata tol para magtanim ng mga ano ba, Bumba. droga. O, isa po na. Tapos yun yung pag tingin nila wala nang kwenta yung bata, sa kanila ibibenta yung mga laman. Lalo na ngayon, yung mga opisyal sa ating gobyerno tumutulong na din sa mga bandido, di ba? Grabe. So yun mga kaidol, no? Pinipilit namin mga kaidol na i-clearing ang lugar na to, no? Kasi kahit na nakikita nyo na marami kaming napapatay, pero bumabalik at bumabalik pa din ang mga bandido sa lugar na to mga kaidol. Kaya yun yung reason namin ngayon, no? Nandito kami para i-clearing talaga tong lugar na to. Kasi kawawa yung mga residente mga kaidol kung andito sila lagi mga kaidol. Talagang laging may mapapahamak araw-araw. Yan. Dito na sa malapit si Inday. Ay si Inday. Naririnig ko na yung mga yung yapak niya. Yung aura niya nandito lang sa malapit. Hindi po basta-basta nakasama si Inday mga kaidol. Kahit si Inday mga kaidol, no? Talagang nagpupursige mga kaidol, no? Na maubos talaga lahat ng mga bandido sa lugar na to mga kaidol. Kasi kung hindi namin yun gagawin, talagang may mapapahamak at mapapahamak ng mga inusinting tao mga kaidol. So ayan, minsan nagsusulo kami, no? Bakit tol? Parang nakadamtak, no? Indol. Mga 1 kilometro na yung layo. 1 kilometro na yung layo. Gandam ta. Kita pwede nga magpakuan ron, magbibiyansa. Kinanglan na to, maggamit taog mo ng mga teknik usaw na to sila pagpatay o dali. Kailangan natin maubos sila tol, kaagad. Dahil kung hindi natin gagawin ito, sigurado ako na may mga mabibihag na naman ng mga inosenteng bata. Talagang tayo yung mapapahamak tol. Dalan ba?
sundan. Dundol. Yan po mga idol. Off cam muna kami mga idol. Dahil yung mga kalaban natin lalong dumadabi dito sa lugar. Ha? Come ta.